Marami ng mga fans ng PBA ang naniniwala na dapat nang gawing mas marami yung mga koponan ngayon. Marami nakapupuna na ang daming mga talented players dito sa PBA ang nababangkulang dito sa mga malalakas na teams at hindi naman nabibigyan ng pagkakataon na maglaro. At sabi nga nila, marami doon sa mga players na yan nagpupunta na lamang dito sa MPBL o kaya ay nag-abroad. Mas maganda raw kung gawing maraming team sa PBA. Alam natin na papasok na itong Zamboanga Valientes at papalitan o bibili nitong Terra Firma. Pero ang gusto ng mga fans hindi bumili lang ng bagong team kung hindi merong mga bago na papasok talaga at madadagdagan yung mga koponan. Sinabi na dati ng PBA na ang ideal o yung pinakamagandang setup talaga ay maging 16 yung mga team sa PBA. At meron tayong mga nakikita na pwede talagang idagdag dyan para maging 16. Kung itong Zamboanga Valientes ay bibili nitong Terra Firma, ibig sabihin meron pang 4 na koponan na pwedeng pumasok sa PBA. Kabilang dyan itong Strong Group Athletics, yung Mighty Sports, pwede na rin syempre pumasok dyan itong Chooks to Go. At alam natin meron pang isa, pwede dyan itong malalaki katulad ng SM o kaya naman itong Ayala o kaya Globe. Marami pang iba dyan mga kumpanya na pwedeng sumali dito sa PBA. Kaya depende na lamang siguro kung anong mapag-uusapan. Pero maliwanag dito, kailangan madagdagan na yung mga teams dito sa PBA para naman masiguro na yung mga players, syempre magkakaroon sila ng oportunidad na makapili at makapaglaro sa iba't ibang mga koponan at hindi na lamang sila yung palaging mga nababangko doon sa mga malalakas na team. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na ito ay mangyayari na talaga ngayon. Samantala naman itong San Miguel Beer mukhang hahanap ng panibagong point guard na maidadagdag do sa roster nila. Dahil nga tumatanda na itong si Chris Ross at mukhang kinakailangan ng palitan din. Maganda nila Rooney Ross kagabi kontra Blackwater pero Blackwater lang naman yan. At kahit sabi nga nila kahit sinong team ilaban mo dyan lalabas maganda ang laro. So sa ngayon mukhang ang hinahanap ng San Miguel Beer na makukuha nila na bagong point guard, well, depende yan siyempre. Pero mukhang itong si Tyler Tio ang isang pwede nilang i-consider. Dahil ito ay mataas ang basketball IQ at parang Wamit yung sundin ito na magaling tumirada sa labas at very reliable pa scoring. Kaya mukhang nababagay talaga itong si Tyler Tio dito sa San Miguel Beermen. Kung sakasakali na itong si Tio ay mapunta dito sa SMB, sigurado na magiging maganda ang resulta niyan para dito sa kanilang sitwasyon ngayon dahil naghahanap sila ng mga guards na pwedeng makatulong dito sa kanilang lineup. Samantala naman itong San Miguel Beer, meron pa diyang ibang gustong kunin bukod dito kay Tio. Pero yan muna ang focus nila dahil talagang importante ang point guard para dito kay Coach Leo Austria. Kaya asahan natin na kapag kumuha sila ng panibagong point guard ay magiging mas maganda na ang takbo ng mga plays ng San Miguel. Kaya itong si Coach Leo Austria nakamasid dyan dito kay Tyler Tio kung magiging available na. Kaya yan ang magiging magandang sabihin na nating aabangan dito sa San Miguel Beer kung kukunin nga nila si Tio at kung sinong ipapalit. Posible malamang itong si Geronteng ang ibigay nila dyan. O kaya naman baka isang first round draft pick. Depende na lamang yan kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang panig sa ngayon. Pero maliwanag dito, pupursige ng San Miguel Beer na makuha itong si Tyler Tio. Ito namang sister team ng San Miguel Beer ang Barangay Ginebra ay isa pang naghahanda ngayon na gumawa rin ng isang transaksyon at interesado rin sila na makuha itong si Christian David mula dito sa Blackwater Bossing. Maganda ang nilalaro nitong si David dito sa Blackwater. Nakita naman natin kung paano ito maglaro talaga at nakikita na rin natin yung potential niya. Sigurado ito hindi lumalampas sa mga sabihin na natin observation ni Coach Tim Cone. At yan ang dahilan kung bakit gusto rin niyang makuha ang nasabing forward. Pero depende na rin yan siyempre kung magkakasundo sila nitong lineup naman ng Blackwater Bossing na alam natin ay nandito sa kampo ng MVP. Siyempre kung ikaw naman ang Blackwater, gusto mo masiguro na hindi ka malulugi kung sino man ang ibibigay na kapalit nitong Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung magkakasundo sila.
Sa tingin ko maaayos naman yan dahil itong Barangay Ginebra, alam nila na nasa MVP group yung Blackwater. Kaya gagawin nila na maganda at maayos yung offer. Depende na lamang kasi yan kung sino ba ang pangangailangan ngayon ng bossing at ng TNT syempre. Like kung sino man yung magaling na player na makukuha ng Blackwater, tsaka ibibigay din yan dito sa TNT Tropang Giga. Pwedeng ibigay ng Barangay Ginebra itong si Ben Adamos o kaya si Isaac Go. Pero kung talagang mag-elevate ng laro itong si Christian David, baka kakailanganin na nilang ibigay itong si Maverick Hanmisi. Hindi bigyan sabihin, pag tumaas ang value ni David, kinakailangan mataas din yung value na ibibigay na kapalit nitong Barangay Ginebra. At yan ang importante kung ikaw ang Gene Kings. Kailangan siguraduhin mo na magiging maganda talaga yung resulta nito para dito sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na isa ito dito sa priority ni Francis Chua. Ang gawing isa talaga sa pinakamalakas na teams, itong Gene Kings ngayon. Kaya ito ang gagawin nila. At ang huli nating balita, ito nga bang TNT Tropang Giga ay ready nang i-trade itong si RR Pugoy. Alam nating maganda ang nilalaro ni Pugoy ngayon dito sa TNT. Pero ito hindi na rin bata at ang balita ngayon baka ito i-trade itong TNT para makuha si Bearfield. Pero sa tingin ko hindi yan gagawin ng tropa dahil unang-una ito si Pugoy. Maganda pa rin yung kanyang mga ginagawa sa court at alam din natin pamilyar ito sa sistema ni Coach Chot Reyes. Isa pa, hindi naman kinakailangan i-trade ng TNT si RR Pugoy kung gusto nilang makuha si Bearfield. Dahil si Bearfield meron niyang option na umalis sa Blackwater pag nag-expire na yung kanyang kontrata. Or rather, kapag pumasok na yung second year ng kanyang kontrata at yan ay papasok pagkatapos nitong conference na to. So sa tingin ko itong si Cedric Bearfield pwedeng dumiretso na yan dito sa TNT. At kapag yan nangyari, sigurado na itong TNT Tropang Giga naman ay i-welcome talaga itong si Cedric Bearfield. Dahil yan talaga yung hinahanap nilang guard na makatutulong dito sa kanilang komposisyon. Dahil alam nga natin may iniintay itong si Jason Castro at itong si Ray ng Batak na palagi din nai-injure. Kaya perfect na fit itong si Cedric Bearfield dito sa TNT Tropang Giga. At yan sigurado ang magiging isa doon sa mga sabihin na nating players na kukunin talaga nitong TNT. Kaya wag na tayong magulat kung bigla na lamang matapos yung season na to at mag-anunsyo ito si Cedric Bearfield na siya ay lilipat na dito sa TNT Tropang Giga. Pero alam din natin na si Bearfield marami na nakukuha offer overseas. Kaya hindi na rin ako magtataka kung ito si Bearfield ay magdesisyon na mag-abroad. Of course, nandyan palagi ang SMC na ready raw na mag-offer ng mga players kapalit ni Bearfield o kaya naman ay malaking kontrata para makumbinsi ito lumipat. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Anthony Alon, kay Enju, Dexter Domer, Michael D, Ireneo Salangsang, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Dalmacio de Guzman. Pinabati din natin si Katsakino Dukusing, Malyari Mascarinas at ang iba pa nating regular na taga-subaybay.